Praise God. We are here today for a celebration of worship. Especially po, first day of the week, napakalaga sa mga Christians, di ba? Yun ang araw na si Jesus ay nabuhay sa mga patay. So, that shows our God is a victorious God and tayo din po ay mga victorious, di ba? Kahit na may mga pangamba, may mga takot sa buhay, but we are assured of our victory because of what Jesus Christ did for us. Okay? Alam ko, alarming yung mga nangyayari no, sa ating mga schools. Yun ang issue ngayon eh. Public school, private, walang pili eh. Nung nangyayari yung mga sunod-sunod na mga nangyayari sa schools, sabi ko sa wife ko, ang alam ko noon, narinig ko to sa US, yung mga nangyayari, mga shooting incidents sa schools. Pero nangyayari sa Pilipinas. No? It's a reality. At alarming sa mga magulang. Nag-alala. Nangamba ng mga magulang. In fact, mag-hire ng maraming counselors ang mga schools. At ang tanong, sino ang dapat sisihan dito sa mga nangyayari? Okay? Sabi ng iba, some teachers, hindi naman sinabi na all teachers, no? Pero alam ko, thank God, meron tayong mga Christian teachers. Dito sa church natin may mga Christian teachers. At alam ko, kung Christian teacher ka, ang school is your mission field. Mission field mo talaga yan. God sent you there, okay, to be His missionary. Pero siyempre, hindi alam, hindi lahat merong ganong klaseng mindset. Di ba? Yung iba, nililink nila yung nangyayari, yung mga violence sa school, mga shooting, sa online gaming, online games. No? So, nung nakikinig ako sa iba, may link dun sa online game. More than 2 years ago, nag-visit kami sa aming anak, sa aming mga apo. At for the sake of bonding with our kids, tinuruan nila kami maglaro ng Roblox. Mag-load kayo, lola, mag-load. So kami, 4 kami, naglalaro kami ng Roblox. No? Pero nung narinig ko na merong part ng Roblox na pwedeng mag-link sa mga kids na pasok doon sa isang game na that will lead them to, encourage them to do violence. So natakot ako. Sabi ko, pagsabihin mo nga, yung nanay, yung tatay ng mga anak nila, na careful. In fact, parang i-ban ang Roblox no, sa mga schools, sa mga estudyante, sa mga bata. So hindi natin alam eh. Pero alam ko, as a pastor, as a Christian, the first teacher ng mga bata ay ang kanilang mga magulang, di ba? Value formation always starts at home. Diyan talaga galing. Salamat sa mga teachers kasi sila yung second parents ng mga bata. Merong mga bagay na hindi naturo, nag-fail yung mga magulang, naturo ng mga parents, di ba? So dapat complementary yung pagtuturo ng mga bata. Napakahalaga po kasi kaya nga nagpipray tayo sa mga bata every Sunday. The Bible says, train up a child in the way he should go so that when he is old, he will not depart from it. Bata talaga ang turuan. May isang country na ang curriculum nila ay, part sa curriculum nila ay pumatay ng kaaway. Meron talaga. It's real. From 1 to 18 years old, na-train na sila, naturuan na sila ng teachers ng kanilang curriculum na pumatay ng kaaway. You see that? So by the time they're 18, 17, 18, 19, talagang they are ready to kill and to be killed. Pero sa isang Christian nation like the Philippines, na tinuturo ang Biblia, ay always go back tayo dun sa salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin ng right values. Dito dapat manggagaling yung, ang tawag niyan, GMRC, good manners and right conduct, no? Inspired by the Word of God. So, sa aking tingin, wala tayong dapat i-blame eh. I-blame natin yung sarili natin na tayo makasalanan. Kailangan natin ng Savior. Kailangan natin ng Panginoon.
At tayo mga Christians, church, meron tayong mission na ginagampanan. Okay? To be the light of the world, to be the salt of the earth, to make this world a better place. Di ba? Yun po ang mission natin eh. Hindi pang pagulo. Yung iba kasi pinapagulo nila yung sitwasyon eh. Yung maliit na issue, maliit na problema, kahit hindi masyadong problema, pinapagulo. Di ba? But for Christians, we advocate for peace. We promote peace because our Lord is the Prince of Peace. So kung nasa puso natin ang Panginoong Yesus, who is the Prince of Peace, wala tayong ibang i-promote, kundi yung kapayapaan. So mga kapatid, this morning, my point for sharing that is, meron talagang magti-trigger ng ating takot. Pangamba, isa sa mga fears, takot ng mga parents, na may masamang mangyari sa kanilang mga anak. Diba? Takot din natin lahat yan eh. Pero hindi lang yan ang mag-trigger ng fear natin. Kundi, pwedeng anything, ano? Pwedeng baha, flash floods. Galit tayo sa flood control. Pwedeng earthquake. Naku po, grabe yung earthquake. Sabi ko nga, sinisuggest ko siya, Pastor, why don't we talk about what the Bible says about earthquakes, about natural calamities. Marami po ang sinasabi ng Biblia na tungkol sa natural calamities and man-made calamities. Yung nangyari sa mga schools, mga man-made calamities yan. But natural calamities nangyayari din po araw-araw. Diba? Habang tayo nag-enjoy sa comfort ng home natin, marami palang namatay dahil sa earthquake, dahil sa gera, dahil sa baha, dahil sa landslides. So, nangangamba tayo because we are living in this troubled world. So, tayo nagpapasalamat dahil buhay tayo ngayon, pero alam nyo, every time you think that you are alive today, every morning you are alive, kumakain, nagre-remind sa atin na meron tayong mission. Merong pinapagawa si Lord sa atin. At binibigyan tayo ng opportunities after opportunities para gawin natin ang kanyang kalooban, kanyang mission. So ito po yung aking title for this morning, Sentness. Wala, yan, sentness. Wala sa dictionary yan, ha? I learned that from my friend. At inadapt ko din, tinuturo ko din. Sentness, yung sinugo tayo ng Diyos, pinadala tayo ng Panginoon. So kung ano yung you are in contact with people, no? Either sa trabaho, related sa work, you are being sent there. In any place, no? In every encounter, in every person, ang Diyos ay nagpadala sa atin dyan. So, alarming, totoo yung mga nangyari sa mundo natin. Nakakatakot, pero we have a great God na nagbigay sa atin ng comfort. At meron tayong mission. Look at our passage, yung binasa kanina, sa John 20, verses 19. On the evening of the first day of the week. Ano yun? Evening of the first day of the week. That's Sunday evening, di ba? Sunday evening. Yun ang day Jesus Christ rose from the dead. When the disciples were together, okay, nagsama-sama sila together, siguro before the resurrection, nagsama-sama na sila because ito next with the doors locked. Bakit nakalock yung doors habang nagmi-meet sila? Habang nagtipon-tipon sila? Dahil takot sila for the Jewish leaders. Bakit nakakatakot yung mga Jewish leaders for the disciples? Kasi nga, their master, their Lord, was arrested and was killed. At isusunod ang kanyang mga followers, ang mga disciples. If you are one of the disciples during that time, siguro ganun din ang maramdaman mo. Merong matinding takot, okay, for the Jewish leaders. And Jesus came, so ito na yung kanyang resurrection, and stood among them and said, kung paano siya nakapasok doon sa locked door, remember, resurrected body na yon.
Okay? Resurrected body na yan. Glorified body na ng Panginoong Yesus. Pumasok siya kahit nakalock yung door, and then tumayo siya sa kalagitnaan ng mga disciples at sinabi niya, "Peace be with you." Ang kapayapaan ay sumasa inyo, sabi niya. Sa verse 20, after he said this, he showed his hands. Yung hands niya, may bakas niyang pag-crucify sa kanya, at yung tagiliran niya, meron ding siguro scars dahil dun sa blade or yung matalim na tinusok sa kanyang tagiliran. Anong nakita ng mga disciples si Jesus? Anong sinabi diyan? The disciples were overjoyed. Sobrang tuwa nung nakita nila ang Panginoon. So ganun si Jesus mag-comfort, ano? Una, alang-alala sila, matinding takot. Nung nakita nila ang Panginoon, they were overjoyed. There are times nangyari sa atin yan. Malungkot tayo ngayon, pero kinukomfort tayo ng Panginoon as we seek Him, as we come to Him, overjoyed tayo. Oh, ang bait ng Diyos. Ang ganda ng Panginoon. Okay? We praise Him. Sometimes we shed our tears. No? Umiyak tayo sa kagalakan. And then inulit niya sa verse 21, "Peace be with you, as the Father has sent me." Ito naman, hindi lang niya binigyan ng kapayapaan sila, kundi binigyan sila ng purpose. Purpose. Now, people na hindi sigurado sa kanilang purpose, kung anong layunin ng buhay nila, bakit buhay sila, at bakit sila ay naghahanap buhay. You know, Jesus Christ gives His followers purpose in life. As the Father sent me, I am sending you. Yun ang purpose nila. And verse 22, I like this. And with that, He breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Okay, ito. Tatlong bagay ang binigyan ng Panginoon sa kanila. 3 resources in their mission. He gave them peace. Peace be with you. Peace be with you. Then He gave them purpose. He gave them mission. Kung wala tayong purpose, binibigyan na tayo ng purpose sa buhay. Kung hindi tayo sure, ito sigurado na. Tanggapin mo na lang. Then He gave them power. Okay, para magawa yung purpose, merong power na binigay ng Panginoon. First, Jesus gave them peace. Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Sinabi niya ito sa mga fearful disciples. Ano ba yung mga pangamba natin? Sabi ni Jesus, "Peace be with you." Why were they fearful? Dahil of the Jewish authorities. Sa tindi ng takot nila, they locked the doors. Their doors. Para hindi makapasok yung kanilang mga kaaway. Now, even from the Old Testament, talagang alam naman natin na si Jesus is the Prince of Peace. And then when He was here on earth, He demonstrated, peace sa kanyang buhay. Nung nagkaroon ng storm with His disciples at umiiyak na, sumisigaw na yung mga disciples kasi takot na silang malunod. Anong nakita natin sa stories? Jesus Christ was asleep. Natulog lang in the middle of the storm. Natulog lang siya. That's how peaceful Jesus was. And then when Judas betrayed Jesus, kasama yung mga soldiers, Roman soldiers, he remained cool, tahimik, kalmado. He could have called host of angels para i-destroy niya ang mga enemies, pero he remained peaceful. Ganun ba tayo? Kahit napapanik na yung iba, natataranta na yung iba, tayo ay peaceful pa rin, kalmado pa rin. Okay, if you look at Jesus and what He did to disciples, Jesus offers peace and shalom to calm their anxiety. Maybe some of them mayroong feeling of guilt dahil sa unbelief. They were following Jesus and then nagtatago yung iba. Yung isa ay nagbetray sa Kanya. Okay? May doubt, may unbelief.
But Jesus Christ came upon them and gave them peace. So ngayon, paano tayo nag-handle ng ating mga pangamba, mga kapatid? Sabi, the fear of the future, the fear of the unknown. Minsan tanungin tayo, ano yung kinatakutan mo? Hindi ko alam, basta meron lang akong fear. Meron lang nag-trigger sa akin na takot ako, na hindi na ako makatulog. Now, Jesus as the source of peace, hindi siya nag-promise ng peace all the time. John 16:33. Anong sinabi sa John 16:33? Okay, basahin nga natin to sabay-sabay, mga kapatid. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Hindi niya sinabi peace all the time. In this world, meron talagang trouble, may tribulation, may kaguluhan. Di ba magulo ang mundo natin? Hindi lang ang politics, kaya mahirap pag-usapan ng politics, talagang magulo. Di ba? The world talagang magulo. Kahapon nga, nakikinig ako sa news. Naku, delikado ang Middle East na naman, no? Di ba? Kasi sumasali naman yung Turkey na may threat naman sa Israel. Naku. Di ba? So, in this world, talagang walang tigil ang kaguluhan. Kahit ilang ceasefire agreements, they would always break their agreements, treaties. Kasi in this world, there's always tribulation, troubles. And I'm happy for those of you, mga families, na walang major trouble. Walang troubles. You're always at peace. Salamat sa Diyos. Pero every now and then, may mag-trigger ng kaguluhan at mag-trigger ng ating mga pangamba, no? Or mga takot. We are not exempted. For Jesus, we are not exempted. Pero sinabi niya sa John 14:1, don't let your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. Huwag nating hayaan na maging magulo yung ating buhay, yung ating mga puso. Ibig sabihin, pwede pala nating maging makalma yung ating puso. Kahit na tayo takot, pwede pala nating i-control. Di ba? Yung ating emosyon, yung ating pag-alala. Don't let your heart be troubled. Ibig sabihin, pwede mong hayaan to be locked down in fear, katulad ng mga disciples, pwede ring i-control, i-manage. Kumusta Brad? Okay lang ako. Because I'm able to manage my condition, my fear, my anxiety. Last week, yung aming kaibigan from Zamboanga, nag-post siya. At nag-comment din ako dun sa post niya. Kasi hindi sila sanay na yung mga anak nila or late sa school. But that morning, yung anak niyang lalaki, late in going to school. As in na late. So medyo nagtaka yung parents, bakit late? Siguro na late missing. At nevertheless, nagpatuloy pa rin siya, pumunta sa school. Pagdating sa school, ang naabutan niya yung komosyon. Katatapos lang ng barilan. Katatapos lang ng shooting. So, yung kaibigan namin nag-post siya, salamat sa Diyos. Kung hindi na late yung anak ko sa school, malamang kasama siya dun sa mga napanik or baka hindi natin alam may nangyari din sa kanya. So, nag-reflect ako. Sabi ko, thank you for sharing this. Sabi ko, for the Christian, di ba, yung Romans 8:28, for all things work together. Ayaw nating malit. It's not a good idea na pumunta sa school or sa work na late. It's not a good idea. Pero minsan, hindi mo maiwasan eh. Di ba? Katulad sa batang to, hindi na iwasan.
For all things work together for good to them that love the Lord. Minsan, that's how the Lord comforts His children. That's how the Lord intervenes sa mga buhay natin. Ginagamit yung mga circumstances, positive man or negative, para hindi tayo mapahamak. Di ba? That's how the Lord comforts the parents. In fact, kahapon may isang parent na nagsabi, napaka-traumatic sa kanila ang nangyari sa school. Very traumatic for the parents. Jesus Christ said to His disciples, "Peace be unto you." And Jesus is saying to us kung ano yung mga hinaharap natin, ang mga pagsubok, Jesus is saying, ang kapayapaan ay sumasa inyo. Sa araw na to, tayo ay bearer ng kanyang peace. And we are supposed to be the most peaceful people in the world. Di ba? And because we are peaceful people, because of the Prince of Peace na sa atin, I'm not saying na wala tayong trouble, we are not exempted. So tayo ngayon nagpo-promote ng peace. Kung hindi masyadong malaki yung trouble, huwag ipalaki ang trouble. Di ba? I-manage, i-control. Okay? And Jesus Christ saying, "My peace is upon you," as followers of Christ. So yun po ang unang binigay sa mga disciples, yung kapayapaan. Mahirap maglingkod sa Diyos na punong-puno ka ng takot kasi if you have fear, walang faith yan eh. And the more you have faith, the more you overcome fear. Dalawang F eh. Kung may fear, walang faith. Kung may faith, mawawala yung fear. Fear, faith casts out fear. Love casts out fear. For there is no fear in love. The Bible says. Pangalawang binigay sa kanila, Jesus grants them purpose. "Peace be with you as the Father has sent me. I am sending you." So ito yung pinaka-purpose ng buhay nila. Sila'y sinugo, sila'y mga missionaries, ambassadors, upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Okay? Kung gaano, the same, yung spirit of humbleness ng Panginoon na sinunod yung mission, yung work na binigay sa Kanya, ganun ang pagkapasa sa atin. Katulad ng binigay sa akin, itong mission, ibibigay ko din sa inyo. Oh. Binigyan ako ng mission, pinadala ako, ibibigay ko din ito sa inyo, isusugo ko rin kayo. Yeah, for me, that's my mission in life. Kung bakit buhayan, many times I was at the point of death. Not only once, but the Lord spared my life. At isa lang inisip ko, mayroong mission si Lord. Mayroong purpose. And here, makikita natin, He transitions His disciples from being passive learners and followers to become active disciples. Passive. Yung bang, pwede ba yung passive followers, sumusunod ka pero hindi sumusunod? Yun ang passive. Sumunod ako sa iyo, pero hindi naman sumusunod, di ba? Yung utos ng Panginoon, hindi naman niya sinusunod. Okay? Yun ang kasalanan ng Israel and Judah sa Old Testament. Eh. Hindi sila nag-obey sa mga utos ng Diyos. Eh. Okay, kaya pinadala, if you read the book of Jeremiah, pinadala ang Babylon to punish Israel and Judah. Dahil hindi sila obedient eh. Now, binigyan tayo ng purpose. As the Father sent me, I am sending you. So hindi lang, sabi niya, hindi lang kayo makikinig sa akin, hindi lang kayo natuto sa akin, I want you to go. I want you to move. I want you to obey me. When we talk about mission, hindi pa ako nagpastor, I think I shared this with you. Gumagawa na ako ng mission ng Diyos. No? After my baptism, that same year, nagkaroon ng Here's Life Philippines, at nag-join ako, nag-volunteer,
natuto ako mag-share ng gospel. Wala pang 1 year na naging Christian ako, ha. The Lord gave me a purpose in life, mag-share ng gospel. Bago ako pumunta ng Ebenezer Bible College, I learned to share the gospel. I learned to talk to strangers. I learned to knock on doors para kausapin yung mga tao about God. Yung pagpunta ko sa Bible School, plus factor na yun eh. Nadagdagan yung aking kaalaman sa paggawa ng ministry. So it was a very fulfilling experience for me. Ibang minsan matamlay ka, para ma-discourage ka, pero kapag meron kang nadalang isang tao, nasabihan mo na tungkol sa pagmamahal ng Diyos at tumanggap siya at umiyak siya at nagsisi sa kasalanan, mapawi yung lungkot mo eh. Ito pala, kapag ginagawa mo yung mission mo, talagang may fulfillment, may satisfaction na hindi mabigay ng anuman sa mundong ito. Pera man or anything. The joy of the Lord na nang siyang nagbibigay ng lakas sa iyo. In 2016, the Lord expanded my mission. 2015, October, umattend kami ng misis ng isang conference sa Bangkok, no? Bangkok, Thailand. Hindi ko kilala si John North, hindi niya ko kilala. And then I think lunch break, lumapit siya sa table ko. Ito si John North. Nakapunta si John North dito, di ba? At tinabihan niya ako, sabi niya sa akin, nakipag-usap siya sa akin. Alam ko, isa siyang Australian, American, pero Australian na sila, sa Australia na sila. Sabi niya, Mel, I'm going to invite you to Australia next year. So that was 2016, di ba? October, sinabi niya sa akin, ang sinabi ko, I'm going to pray about it. Sabi niya, meron akong training and I want to invite you. So October, pag January, sinabi niya, ito yung, kung papayag ka na pumunta ng Australia, ng Sydney, ito yung schedule, itinerary mo. 6 times ng trip ko doon, binigyan niya. Wow, sabi ko, I have to get my visa, sabi ko. So, punta ako dun sa kilala naming agency sa may Delta before. Sabi ko, dapat meron akong visa. Paano? Tulungan niyo ako. Sabi niya, sir, kailangan at least 1 month before meron ka ng visa. Sabi ko, mga 2 or 3 weeks na lang, aalis na ako. Paano to? So I was sad kasi opportunity na yun eh. They will shoulder everything, flight, including yung accommodation. So nagpray ako, Lord, if you want me to go, do something for me. Please. So nagpray ako. So ang ginawa ko, nag-online lang ako, nag-work online. Then in less than 1 week, nakakuha ko ng visa. Multiple entry. Doon nagsimula yung aking disciple-making journey with John North. Ministry to movement. So every 2 months, I fly and I stay there 2 weeks. Different churches, different ibang state. Feeling ko, Lord, I don't deserve this. Hindi ko to plano sa buhay, hindi ko to pinaghirapan. Pero binigay niyo sa akin. Ang palaging challenge niya the Lord sent you. The Lord sent you here. The Lord sent you to other people to share So sabi ko, siya evangelist eh, ako hindi eh. Pero, na-remember ko in one of our conversations, sabi ko, nung bago pala akong believer, newly baptized pa ako, nagsishare na pala ako ng gospel. Marami na akong napuntahan, pati mga provincial jail, mga kung saan-saan ng mga bahay. Nakapag-share na pala ako ng gospel. Meron na pala akong sense of saintness. Nawala nung nagpastor na ako, marami na mga challenges sa buhay. Parang feeling ko nawala. At ngayon, parang inuulit ni Lord, binabalik niya sa akin na you are being sent. And I realize
that if you join the mission of the Lord, it is not just a responsibility, it is a privilege. Serving the Lord, obeying Him, hindi lang pala responsibility, it is a privilege. And last trip namin, nakasama ko si Mrs. Lalong privilege, kasama mo yung asawa mo. We met different kinds of people. We learn through the seminars, the training. Saan ka makakita? Tuturuan ka, pakakainin ka. Ang kailangan mo lang, pupunta ka doon. And that happened. And since then, sinabi ko, the Lord expanded my mission. I embraced my mission many years ago. And the Lord expanded it and expanding it. Yun ang gagawin ni Lord sa atin. Kung tayo'y mag-obey sa Kanyang utos at gagawin natin yung binigyan niya na mission sa atin, it is not just a responsibility. Ang mahirap kasi, many people, and I used to be one, parang, there are times parang ang bigat ng responsibility. But every time na binigyan tayo ng Lord ng responsibility, opportunity pala yun. Privilege pala yun. To be part of His mission, to do His mission. And if you asked me, ano ang mission ko sa buhay? Yung mission ni Jesus. Just as He sent Jesus, Jesus is sending me. And every time I obey Jesus, opportunity yun, privilege, and it follows a blessing. The blessing of His presence. What a joy kung tayo naglilingkod sa Diyos na hindi responsibility, but a privilege. Kung ang mga angels, sabi ng Biblia, ay natuwa dahil nakilala nila ang Panginoon Yesus. Even the disciples, sobrang tuwa nila nung nakita nila si Jesus. Nung 70 disciples, bumalik sila sa kay Jesus. They were able to drive out demons at inobey nila ang Panginoon. They were overjoyed. Kita nyo yan? If you want to be happy and overjoyed sa buhay nyo as a believer, then obey Him. Do your mission, and I will do my mission. We will do the mission together. Kaya as a church, we can do that. And then, last po, I will close with this. Jesus empowers them through the Holy Spirit. Jesus gave them mission, gave them peace. Jesus gave them purpose. Jesus gave them power through the Holy Spirit. And with that, He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Yung word na breathe, past tense ng breath, di ba? Breathe. 3 times, nakita ko diyan dito sa Bible, 3 occasions for the word He breathed. Una, yung Genesis, no? Genesis 2:17, He breathed on His nostrils the breath of life and man became a living being. Kung bakit naging tao tayo, kapatid, kung bakit naging Adan at may buhay siya, dahil hiningahan ng Diyos siya at naging tao si Adan. So we came from the breath of God. Okay, kaya buhay tayo dahil hiningahan tayo ng Diyos. Kapag wala na yung oxygen na galing sa Diyos, di ba anong mangyari sa tao kapag wala ng oxygen? It's just a matter of time, mamatay tayo, di ba? So hiningan ng Diyos ang tao at naging tao. Pangalawa, sa 2 Timothy 3:16, for all Scripture is God-breathed. God-breathed. Hininga ng Diyos ang lahat ng kasulatan ng Word niya for our teaching, for our correction, for our doctrine. You see, the whole Bible is God-breathed. Hininga ng Diyos. That's why we have the Bible. God-breathed meant, that's why mayroon tayong hininga. Ito, sa verse 22 sa ating text today, at nang nasabi niya ito, sila'y hiningahan niya. Sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo.
So kung na-receive natin ang Holy Spirit, mga kapatid, listen to me, kung na-receive niyo yung Holy Spirit, na-receive niyo yung breath, yung hinihinga sa iyo ng Panginoon. That's why hindi lang tayo nabuhay, tao, hindi lang tayo ordinaryong tao. Meron tayong Holy Spirit that makes the Christian life supernatural. Yung buhay natin noon na wala pa si Jesus Christ, na wala pang Holy Spirit, natural life. When we receive Christ and when we receive the Holy Spirit, supernatural na yun. That's why kung tayo gusto yung mamuhay, sumusunod sa Panginoong Yesus in a natural way, without the help of the Holy Spirit, imposible po yun. Kaya merong iba, they give up, they surrender, they are discouraged, at imbes na mag-advance sila, tumatalikod, bumabalik sa dati dahil they think that they can live the Christian life on their own strength. Akala nila, kaya nila sumunod sa Panginoon at gumawa ng kalooban ng Diyos sa sarili nilang lakas at sa sarili nilang kaalaman. Hindi po yun pwede. So ang tanong ko ngayon, when did you receive the Holy Spirit? Doon nagsimula yung inyong spiritual life. Ako, I received the Holy Spirit at the age of 17. After high school. At since then, hindi na natural yung buhay ko. Supernatural na. Although I'm still living in the natural realm, but I have the supernatural realm in me na kung hindi ko kaya ni Lord gawin through me. Mahirap ang kausapin yung iba na tungkol sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. In a natural way, natural capability natin, hindi natin kaya. Mahirap to tell people na, look at me, I have changed my life because of Jesus. Hindi po madali yon. Until the Holy Spirit will teach you into all the truth, the Holy Spirit will empower you. Masasabi mo, nagawa ko yun. Bakit ko nagawa yun? Bakit ko nasabi yun? You know, bakit? Kaya nga, sabi ng isang believer, Lord, hindi ko kayang gawin to. Kaya nyo ito, gamitin nyo lang ako. I cannot do it, Lord, but you can. Just use me. Sinabi ni A.W. Tozer, living a true Christian life is impossible without the active power and presence of the Holy Spirit. It's impossible. It's difficult to be a good Christian. It's difficult to be a good teacher sa public school or sa other schools or in the office. It's difficult to be a good Christian in your office. It's difficult to be a good student in your school. It's difficult to be a good employer. You know, kung ano yung iyong work. It's difficult to be a good neighbor sa masungit na mga neighborhood. Di ba? Mahirap. Pero kung nasa atin ang Holy Spirit, then gagawin ng Panginoon that we can still shine for Him despite of everything. Salamat sa Diyos na meron tayong Brother Marshall last Sunday, di ba? Nakikinig din po ako kahit wala ako dito. And we have also, na kahit wala na siya sa serbisyo, you know, meron siyang mission. May purpose na kanyang ginagawa. Meron tayong kapatid dito na kailan umalis, nasa Canada na ngayon. Pagdating niya sa Canada, walang tigil ang kanyang Bible study. Kung ano yung ginagawa niya dito ng Bible study, doon ginagawa din niya. Kaya niyang gawin because of the Holy Spirit. Meron another kapatid dito kung saan sila dinadala ng Diyos. Tinutuloy nila yung kanilang misyon. Ginagawa nila ang misyon nila para sa Panginoon. Dahil meron silang peace, meron silang purpose. Very clear yung kanilang purpose at very clear na meron silang Holy Spirit. Ito yung pwede niyong pag-usapan sa life group. What stood out to you in today's message? No? Ano yung takeaway nyo? Just get one
one lesson, share to others. Okay, whatever the Lord has spoken to you, share. Alam mo yung pag-share, importante po yun kasi hindi mo makalimutan. The more you share, the more it retains to your memory, into your heart. How do you manage fear and anxiety as a Christian? What is your main mission as followers of Jesus? Alam nyo, marami tayong responsibilities, ha? Mga parents, tayo sa church, bilang church, marami tayong activities, marami tayong responsibilities, pero there is only one core mission sa atin, and that is to be sent to do His mission. What could relying on the Holy Spirit or trusting on the Holy Spirit affect your life and witness? Nung una, hindi ka nag-trust sa Holy Spirit to live the Christian life, at ngayon nagtatrust ka. Ano yung kaibahan? Na namuhay ka sa sarili na wala Holy Spirit, kaysa namuhay ka with dependence on the Holy Spirit. Well, kung isummarize natin to, ito yung the way we apply the Word of God this morning. Sa peace na binigay sa atin, sa ating mga pangamba, mga takot, seek His presence. Seek His presence. Nung dumating si Jesus, napawi na natanggal yung kanilang mga takot, napalitan ng sobrang tuwa. Diba? Seek His presence. I know Jesus is always present wherever you go. Seek Him. Early in the morning, seek Him. Yun ang unang hanapin natin, yung kanyang presensya. Every day. Seek Him. Promote peace, not violence. Then pangalawa, yung purpose. Kung wala ka pang purpose sa buhay, hindi pa clear yung layunin sa buhay, binibigyan ka ng Panginoong Yesus ng purpose, you are sent. In every encounter, in every circumstance in your life, you are sent. And it is a privilege. Kung responsibility, mabigat. Pero kung privilege, you will enjoy it. You will enjoy it. I promise you. As you go, make disciples. You will enjoy it. Ang disciple making kasi po, nagsimula doon sa pakipag-usap sa mga tao. That's how it starts. Where it starts. Pakipag-usap sa mga tao, makikinig sa kanila. Diyan nagsisimula ang disciple making. And then the Lord will move you. And then sa power, the Holy Spirit, those of you na hindi pa sure that you have received the Holy Spirit, just say, sabi niyo sa prayer, sa Revelation 3:20, Lord, I open the door of my heart. Pumasok kayo sa buhay ko. And the Holy Spirit will come into your life. Tandaan niyo, if that's the first time that you open your heart para sa Holy Spirit, tandaan niyo yung araw na to. Today is August 23. No? Kung hindi pa sure that natanggap niyo yung Holy Spirit, open your heart to Jesus. Pangako ng Diyos yan para magawa mo yung being sent. Kailangan natanggap mo ng Holy Spirit. Puspos ka ng Holy Spirit. And those of us na nakatanggap na ng Holy Spirit and we have been following Jesus for years, kailangan mapuspos na ng Holy Spirit. Ang prayer natin, Lord, fill me afresh with your Holy Spirit today. Fill me afresh. Bagong araw, bagong linggo, bagong experience with you, Lord. Through your Holy Spirit. If that's your prayer, I believe the Lord will grant the desire of your hearts. Sabi ng Scripture, delight yourself in the Lord, and He will grant the desire of your heart. Father God,
I've done my part, Lord, in imparting your word. And I trust that the Holy Spirit, Lord, will do the rest sa buhay ng bawat isa ng inyong mga anak. Na some of us may mga pangamba, some of us may mga takot, some of us, Lord, hindi pa tiyak sa kanilang purpose sa buhay kung bakit buhay sila hanggang ngayon. Binibigyan niyo sila ng purpose, Lord. Binibigyan niyo sila ng layunin sa buhay ngayon. Embrace namin yung purpose na pinagkaloob niyo sa amin. At Lord, kailangan namin magiging good Christian, victorious, maging matuwa sa pagsunod sa inyo. Ibigyan niyo ang Holy Spirit, Lord, sa bawat isa. At sa mga nakatanggap na, puspusan niyo po ang bawat isa ng Holy Spirit upang they will start to live this supernatural life in Jesus Christ. Lord, kung naging responsibility namin ang pagsunod sa inyo, bigyan niyo po kami ng ibang pagtingin sa aming misyon, sa aming buhay. Give us peace, give us purpose, and give us the power. So that we can say with Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. This is our prayer. In Jesus' name, amen.